gracious and loving Father, O God. We thank you, O God, for your presence this day, O God. We thank you, Lord God, that you gathered us in this place to worship you, O God, and to glorify your name, God. Yes, Lord. Holy Spirit, move in the midst of us as we come together to sit down at your feet, to listen to your word, O God. I ask, O God, the spirit of understanding be upon in each of us, O God. Ano man ang ituro mo sa amin ngayong hapon ay aming maiintindihan. Yes. Let me the grace, O God, and let you increase. Cover me, O God, with your precious blood, O God, para ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang makita, at ikaw lamang ang mangusap sa bawat isa ngayong hapon na ito. May your Holy Spirit move in the midst of us, O God. We thank you. Bless your word, O God, and bless your people. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Magandang hapon muli po sa atin lahat. At bago po tayo pag-aralan ang salita ng Panginoon, nais ko pong sabihin na maraming salamat po sa ating Bishop Evelyn, at sa mga pastors po natin for giving me or for allowing me na mag-share po ng salita ngayong hapon na ito. Amen. Amen. Kahit po nakaka-nervous, ano? Kasi, but I know and I believe, and I believe and I trust them because we are the servant of God. Amen. So, ang ating pag-aaralan ngayong hapon na ito is how to become a citizen of heaven. Paano tayo magiging citizen ng langit? Gaya din dito sa earth ay we have our own nationality. We have our own citizenship. At dahil tayo ay Pilipino, we are citizen from the Republic of Philippines. Amen. Amen. Tayo po ay mamamayan ng ating bansa, Pilipinas. Republika ng Pilipinas. Amen. Amen. So, doon po tayo naipanganak. At doon din po na-registered yung pangalan natin. Kaya tayo ay tinatawag na mamamayang Pilipinas. Tayo ay citizen from the Philippines. Amen. Ganon din po sa langit. Kailangan din po na maging citizen tayo sa langit. Amen. Amen. Kung dito sa mundong ibabaw, we have our own citizenship, and at bago naging citizenship tayo or bago naging mamamayang Pilipino tayo, ay kailangan muna na ipanganak tayo. Di ba? Sa sarili nating bansa. At yung parents po natin, sila po yung magre-register sa atin para ma-register po yung pangalan natin doon sa ating bansa. Amen? Amen. Kaya, nagiging citizen or nagiging mamamayan tayo ng Pilipinas. Ganun din po sa heaven. Amen. Mayroon po tayong gagawin o mayroon po tayong we need to process our citizen in heaven. Amen? Amen. Dahil sabi niya po sa Psalm 119 verse 19. Sabi niya po dyan, I am a stranger on earth. Do not hide your commands from me. Malinaw po na sinabi po ng salita ng Panginoon na we are all a stranger here on earth. Amen. At sabi dyan, do not hide your commands from me.
itago yung utos mo o yung commands mo sa amin. Why? Because malinaw po ang salita ng Panginoon na sabi niya, we are just only stranger here on earth. Pag sinabi natin stranger tayo dito sa mundo, we are just only temporary. Yung pagiging citizenship po natin sa ating bansa is just only temporary. Amen. 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 Kaya, we are just only stranger here on earth. At sabi na dyan, do not hide your commands from me. Ibig sabihin, mayroon po tayong susundin na utos ng Panginoon para maging citizen po tayo ng langit. At number 1 po na gawin natin para maging citizen tayo ng langit ay number 1, we must become a child of God. Sabi ko kanina, hindi ka magiging mamamayan ng Pilipinas kung hindi ka muna ipanganak. Amen? Amen. So, kailangan muna na maipanganak tayo para ma-process yung papers natin at ma-register po yung pangalan natin. It's the same sa salita ng Panginoon. Sabi niya sa John chapter 1 verse 12. Sabi niya dyan, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. How to become a children of God? Sabi niya dyan, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name. Amen. So, makita dyan, yet to all. So, to believe and to receive and to believe in His name, that is the name of Jesus, is for everybody. And Jesus is inviting us, Yes. every humanity, ano man ang nationality natin, ano man ang kulay mo, itim, puti, pula. God is inviting everyone to believe and to receive Him. Because in believing and to receive Him, yan po ay He gave the right to become children of God. Amen. Kaya tingnan natin, lagi nating nababanggit at laging nasasabi sa salita ng Panginoon. In Romans chapter 10 verse 17, sabi niya dyan, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Kaya napakahalaga po na mapakinggan natin or marinig natin ang mensahe ng ating Diyos. Sapagkat through hearing the word of God, faith comes. Amen. So, when this faith will come, we will be mag-i-start po na tayo ay maniniwala at matatanggap natin yung salita ng Panginoon. Without faith, it is impossible for us to believe and to receive the word of God. Amen? Amen. So, makita natin ang kahalagaan. That's why every day po ay lagi pong naipapahayag ang salita ng Panginoon. We are being tayo po ay nagpapasalamat. Dahil araw-araw po ay napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya wala pong excuse, even sa mga online viewers. Wala pong excuse o wala pong dahilan na sabihin natin pagdating ng Panginoon, Lord, hindi ko po narinig ang iyong salita. Dahil everyday, lahat ng mga
mapapakinggan ang salita ng Panginoon. Amen. Because aminin man natin o hindi, we are now in the last days. Amen. And Jesus is pursuing to go and preach the word of God. To prepare ang lahat ng tao. Amen. Amen. So, darating lamang ang pananampalataya kung mapapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Do you not know that when you continue na lagi mong napapakinggan ang salita ng Panginoon, di ba dumarating ang pananampalataya? Amen. Nabubuo, lumalat, o kung kaunti lang, kumbaga nadidiligan ba? At nag-grow yung iyong pananampalataya. And did you know that, sabi ko kanina, without faith, it is impossible for us na maniwala sa Panginoon. Because faith is the start of our life to the Lord. That's why we need na kailangan na mapakinggan ang salita ng Panginoon. Kung mapakinggan mo, dumarating ang pananampalataya. Pag dumating ang pananampalataya, you will start to believe in the Word of God. You will start to receive the Word of God. And then you will start to put it into action. When this faith come unto you, that is the time that you start your life to the Lord. That's why napakahalaga po na marinig natin ang salita ng Panginoon. Because faith is the starting of our life unto the Lord. Amen. Amen. So maliwanag po how to become a citizen of heaven. Number one is we must become a child of God. Amen. Kailangan na ma-declare tayo na anak ng Panginoon. Amen. 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 So number two, ano ang gawin natin para mabilang o para maging citizen tayo ng langit? Number two, we must be transformed into the image and likeness of God. Amen. Ano nga ba itong image and likeness of God? The image of God is He is holy. And the likeness of God, He is righteous. Diba? Amen. If we go back to the Old Testament, in the beginning, diba? When God, linano ng Panginoon, nalikhain ang tao. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ano ang sabi doon? He created them into His image and likeness. Nung nilikha po ng Diyos sila Adam at si Adam ay nilikha niya in His image and likeness. Ibig sabihin, He is holy. He is righteous. Kaya siya ng Diyos. Amen. Amen. Yan po ang original na pagkalikha ng tao. Pero dumating po yung temptation. Nung dumating na ang kasalanan, na-deceive na si Eve, doon na po pumasok ang kasalanan. At yung image at likeness ng Diyos sa tao ay ninakaw ng enemy, ninakaw ng demonyo. At ipinalit niya yung image at likeness niya na makasalanan. Kaya ano ang resulta? Ang tao ay naging makasalanan. At ito din ang nais ng Diyos na ibalik sa tao. Ito din yung nais ng Diyos na maibalik sa atin yung image at likeness ng Diyos sa atin. Amen. At maibabalik lamang yan, sabi ko kanina, if we have faith in Jesus.
Diyos sa tao. Kaya napalitan ng image ng kaaway na makasalanan. Kaya ang tao ay makasalanan. Sabi niya sa Romans chapter 12 verse 2. Sabi niya dyan, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to taste and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Sabi niya, do not conform to the pattern of this world. Napakinggan natin yung sinabi ni Bishop, no? How to renew our mind. To renew our mind is to focus our mind to the Word of God. Amen? Amen. To focus. Bakit? Kailangan na i-focus natin sa salita ng Panginoon because there is a power in the Word of God. The Word of God has a power to transform you into the image and likeness of God. Amen. The Word of God has a power to change your life. Amen? Amen. Dahil wala po tayong power na baguhin ang ating sarili. Amen? Our pastor have no power na baguhin ang iyong buhay. It's only the Word of God has a power to transform us into the image and likeness of God. Amen. Amen. Kaya ito po yung gusto ng Panginoon, na ma-transform po tayo, maibalik po yung image and likeness ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Eh kung ang ugali natin ay hindi trending ba na Pero kung ang ugali natin is ganito na lang, lalakero o babaero. Kung ang ugali mo ay babaero, lalakero, lalo na kung ikaw ay nanampalataya, kailangan na mabago yan. Amen? Amen. Mahirap na po yung 1 in 4. Hindi po tayo coffee. Yung coffee, 1 in 4 or 1 in 3. Hindi natin bagay yun. You know? 1 in 4. May original ka. May sideline ka. May number 1 sideline, number 2 sideline, number 3 sideline. Yung original is yung asawa mo. Yung mga sideline mo, number 1, number 2, number 3. Sino ang mga yun? Hallelujah! Kung yan po ang ugali natin, kailangan na mabago po yan. Kailangan na ma-transform po tayo. Ito, kung ang ugali natin ay chismosa, ano pa, o tangira, ano pa, kailangan mabago yan. Kailangan na mabago yung ating pag-uugali. At sino ang makapagbabago dyan? The Word of God. Amen. Even your own self, you cannot change your life. You cannot change being a babaero, being a lalakiro, being otangira, being a chismosa. Only the Word of God can transform you. Amen. Amen. So, yan po. We must be transformed into the image and likeness of God. Kailangan po maibalik yung image and likeness ng ating Diyos. Amen. Amen. Number 3. Aba, madali lang. Hallelujah. Number 3. Na gawin natin para maging citizen tayo ng langit. Number 3, we must be a true worshiper of God. Kailangan nga agbalin tayo nga true
worshiper of God? Amen? Paano? Sabi niya sa John 4, chapter 23, verse 24. Sabi diyan, "Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks." Number 24. God is a spirit, and His worshippers must worship in spirit and truth. See? Sabi niyan na we need to be a worshipper of God. Amen. At hinahanap ng Diyos ang totoo na nagwo-worship sa Kanya. When we say worship is to love the Lord. Amen. To Amen. love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Amen. Amen. Love the Lord with all our heart. With all our heart is to obey His word. Love our God with all our mind is to focus in His word. Amen. Love our God with all our strength is to support the work of the Lord. Kaya may tinatawag tayo givings. Hallelujah. Amen. To support the work of the Lord is including po yung bulsa natin. Amen. Kaya, ayan po, we need to support the work of the Lord through our givings. Dahil kaparte po iyan ng ating pag-worship sa Panginoon. Amen. Amen. And to worship God also is yung mag-awit tayo sa Panginoon, papurihan ang Panginoon. Amen. Yung ginagawa natin no, na nag-worship tayo. Do you know that in heaven, kaya napabilang ito dahil in heaven, ang trabaho po natin doon ay ang mag-worship sa Panginoon. Amen. Kung dito pa lang sa lupa, ay hindi natin alam na mag-worship sa Diyos, paano tayo makakapasok doon sa langit? Kaya habang nandito pa tayo sa lupa, dito na po tayo nag-exercise. Dito na po dito na po natin training ground natin. Para pagdating ng Panginoon ay pagdating ng panahon na tayo ay babalik sa Diyos, at least alam natin na mag-worship sa Diyos. Mahirap na kung hindi natin alam. Alangan naman na pumunta tayo doon. Everybody ay nag-worship sa Panginoon. Ikaw ay hindi ka nag-worship. There is something. Sabi niya sa Matthew 22. Ihalimbawa natin ito. Matthew 22 verse 11 to 14. Sorry, hindi nalagay sa ano. This is the parable of the wedding banquet. Sabi niya dyan, Jesus answered, Matthew 22 verse 11. Ayan. Ito po yung the parable of the wedding banquet. You know? Yung inutusan ng king na punta kayo sa street. Dalhin ninyo yung mga guests. No? Tapos dyan, ano tayo dyan. But when the king came to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Another verse? Verse 12. Verse 12. He asked,
How did you get in here without wedding clothes? Friend, the man was, ano yan? Speechless. Yeah. Hindi nakapagsalita yung, and then other verse. Then the king told to the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ganon din. No? If we don't know how to worship God, and then time will come na mapunta tayo doon sa langit at lahat ay nagwo-worship, ikaw lang ang hindi nagwo-worship, the king will notice you. At tatanungin ka, sabi niya, paano ka napunta dito? Ni hindi mo man lang alam na mag-worship, paano ka napunta dito? Di ba? Tinanong siya, where is your wedding dress? Kasi sasabihin din sa'yo, paano ka napunta dito na hindi mo alam mag-worship? At ano ang ginawa ng king? Tinali, di ba? Na parang baboy. Parang baboy, di ba? Hand and foot. Nakakita kayo ng baboy na tinali, na kakatayin. Di ba? Anto na kayo ikabil, anto awitin na kayo iti angel of death, and then itatapon nilata kayo sa darkness. Di ba? Kaya kailangan na we must know how to worship God. Amen. Amen. Sinabi ko kanina, hindi lang yan. To worship God is to love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. To worship God is to do His will. To worship God is to obey His command. And to worship God, dahil doon po sa langit, ayan po ang trabaho. Amen. Kaya kailangan na matuto tayo na mag-worship sa Panginoon. Kung hindi pa natin natanggap ang speaking in tongues, by faith po, natanggapin natin. Because very powerful yan. Amen. Amen. So, number 4, last na po. We must be always filled with the Holy Spirit. Kailangan na lagi tayong napupuspos ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Araw-araw po ay napupuspos tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil sabi niya dyan sa yeah, 2 Corinthians. No. Yeah, 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Sabi niya diyan, kaya po, kailangan na tayo ay laging napupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos dahil sabi niya diyan, set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So yung banal na Espiritu ng Panginoon, yan po yung silyo natin. Na tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya napakahalaga po na everyday po ay napupuspos po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Paano? WWP. Word of God. Read the Word of God every day. Kaya sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8. Sorry, wala po sa ano natin. Thank you. Sabi niya doon sa Joshua chapter 1 verse 8. Oh, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosper and successful. Amen. Amen.
yan, sabi niya, kailangan na basahin natin, always, sabi niya, ang salita ng Panginoon. I-meditate natin. I-meditate is to study the Word of God. Not only study, we need to memorize also. Para paglabas natin dyan sa labas, pag may nasalubong tayo, lalo na kasi minsan, di ba, sa paglabas natin, namamalingki, minsan ay biglang may nag-a-approach sa atin. Nagtatanong. Di ba? Nasabi niya, Sister, ganito yung amo ko. Para bang sinasabi niya yung kalagayan niya sa loob ng kanyang amo. At least kung sinabi niya na ganito ang sitwasyon ko sa loob ng aking amo. Nahihirapan ako kasi very demanding si amo. Dahil may na-memorize ka na salita ng Panginoon, pwede mo yung gamitin na pang-encourage sa Kanya. Eh kung wala ang salita ng Panginoon sa atin, ano ang i-encourage natin? Kaya nga, may isa tayong sister, no? Mali yung pinuntahan niya. Tuloy, ang in-advise sa kanya is gamitin ang ating rights. Amen? Yes, we have a right inside our employment. Pero kung bago-baguhan pa lang tayo, we are under observation pa. Nauobserbahan pa tayo. Kaya, yan po, kung mali po yung tao na pinagsabihan natin ng ating sitwasyon, lalo na kung hindi siya nanampalataya, of course, iba din yung i-encourage sa atin. Amen? Dahil iba yung na-encourage, ano ang result? Back all your things. Back to the Philippines. Diba? Kaya yan po yung kagandahan na kailangan na i-memorize natin ang salita ng Panginoon para paglabas natin, kung may makasalubong tayo dyan o may nag-open sa atin ng kanyang sitwasyon, alam natin i-encourage. I-encourage natin sila sa salita ng Panginoon. Amen. Amen! Kaya yan po ang kahalagahan ng ini-study natin ang salita ng Panginoon. At memorize natin. Hallelujah! Nabubulong po tayo. Amen! So, yan po ang kagandahan. So, number 4, we must always be filled with the Holy Spirit. Paano? Through reading the Word of God. And then, to worship. Ito po yung sinasabi natin. Amen? Na wag po nating hantayon ngay nga gundawayan. Ngahaan nga ag-worship kina ako Diyos. Even sa ating pagtatrabaho, pwede natin gawin yan. Sa pagpupuspos po natin ng toilet ng ating mga amo, pwede natin gawin yan. Amen? Awitan natin ang ating Diyos. Mag-worship tayo. Dahil sa pag-worship natin, sa pagpupuri natin sa ating Diyos, napapalakas po yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya kahit gaano ka-demanding si amo, dahil nakapag-worship ka, nakapagpuri ka sa Panginoon, lagi kang naka-smile. Amen. Hallelujah! Yes. Kahit sinasabi sa'yo, stop it. Or ano pa, nakangiti ka pa rin. Di ba? Dito sa pinanggalingan kong amo, alam ninyo, ang sagot ko lang dito is 4 words. Thank you. Yes. Sorry. Yes. Okay. Ito po, 4 na ito ang lagi kong isinasagot sa ako. But you know, kung nasa atin ang Diyos, itong 4 na words, yes, no, sorry, okay, is very powerful.
And then, okay, nakikita ng amo ang ilaw ni Kristo sa'yo. Amen? Itong napuntahan kong amo is napakabuting amo. Amen? But because of the Word of God, and because na lagi tayong pinupuri ang Panginoon, there is a changing sa bahay ng ating amo. Even it is impossible. Nothing is impossible to the Lord. Itong amo ko, 3 times po, na nabanggit ko na mag-give up. First time, doon sa kusina. Umiiyak ako, pinagalitan ako pinagalitan ako ni amo. Lahat ng words na hindi ka tanggap-tanggap, stop it, anay. O ano-ano pa yung sinabi sa'yo. Hindi ko mapigilan. Talagang umiyak ako. Lord, I want to give up. Pero hindi natuloy. Pangalawa, high blood. High blood na. And I say, Lord, I want to give up. Hindi natuloy. Yung pangatlo, sabi ko, Lord, I give up. Kahit umuwi na ako sa Pilipinas. But hindi pa rin natuloy. Alam ninyo, during that time na sabi ko, Lord, I will give up. Enough is enough. Biglang narinig ko yung salita ng Panginoon. Sabi niya, oh my daughter, dahil ayaw mo na maturuan, then, okay, pack your things and go out. Yung pagsabi niya ng pack your things and go out, para bang nagising yung pagkatao ko. Dahil alam ko na kapag pinilit ko yung sarili ko na lalabas sa bahay ng aking amo, it is because I don't like their attitude. Sabi ng Holy Spirit, okay, dahil ayaw mo rin na maturuan. Okay, pack your things in, go out. Yung pagsabi niya na go out, pag ginawa ko yun, pagbukas ko lang palang sa bahay ng amo ko, paglabas ko, I know and I believe, I have no protection anymore. Dahil sarili ko yung pinili ko. It is because I don't like the attitude. I don't like the way, yung pamamaraan ng aking amo. At you know, ito po yung binigay ng Panginoon sa akin. That time I cry unto the Lord. And then I said, okay Lord, I'm willing to learn from you. Kung ano man ang ituro mo, kung bakit ito ang ibinigay mo sa akin, dahil ito ang pagbagay ko. I-apply na natin yung narinig natin na sinabi ng mga pastora natin. Kung ano man ang iyong situation sa loob ng iyong employer, yan ay pagbagay mo. Amen. Amen. Kung nauungot ni Amon, bagbagay mo dayta. Nung nasupsuplada ni Amon, bagbagay mo dayta. Dahil yan ang binigay ng Panginoon sa atin para matuto din tayo sa kanila. Amen. Amen. Kaya ito po yung natuto ko this is what I learned in this employer of mine. I said, Lord, okay, I'm willing to learn from you. Please help me that I could overcome this situation na ibinigay mo sa akin. And I turn it, the negative, I turn it into positive. Sabi ko, Lord, hindi ako lalabas dito na hindi nila makita ang iyong ilaw. Amen. And God is work. After 6 months, nakita ko yung pagbabago ng amo ko. Biglang manumanay na yung pananalita nila. And then after 1 year, nakita ko pag sinasalubong ko kasi lagi akong naka-smile sa bahay ng amo ko kahit hindi nila ako ini-smile, hindi nila ako pinapansin. Lagi akong nag-smile. But you know, 1 year ko pala, nakita ko on my first time na makita ko na mag-smile ang mga amo ko, yung mga alaga ko. You know, ang gaganda pala nila. First time na makita ko na mag-smile. Smile na nga, kin ka. At kunak Lord,
agpipintas damat gayam. Iso nga agpayso, dagiti agmimis, agsisimangot. Hindi magandang tingnan. Yeah. Hindi pa na magandang tingnan. Parang laging galit ba? Oo. Parang hindi mo ma-feeling yung mukha niya kung galit ba or ano ba. Amen? First time ko po na makita na sila ay mag-smile. Napakaganda pala ng ating mga. Kasi kakaiba din yung seryoso, no? Parang kung seryoso sila, nakikiseryoso ka na rin. Pero doon, smile pa rin ako ng smile. You know, God moved. Sila na yung nag-upit. Kaya, 3 times po na na-share ko po ang salita ng God. Amen. Kalakpakan natin ang Panginoon. Kaya yan po yung kagandahan. I share the word of God. Sila pa yung nag-upit. You are a Christian. Why like this? Why not allowing adultery? Why not allowing na mag-divorce daw ang mag-asawa? So I have the privilege to explain unto them. Yeah, kahit na parang inaano yung explanation mo, at least bahala na ang Panginoon na magbigay ng understanding sa kanila. Amen. Amen? So, yan po ang kagandahan. Kaya kung ano po yung sitwasyon natin sa loob ng ating implement, kailangan na we need na tayo ay we are willing to learn. Amen? So, praise the Lord. At ngayon ay natapos. Amen? So, Amen. yan po. So, we are victorious. Di ba? Kung siguro nag-give up ako doon, wala na. Nandun na ako sa Pilipinas. Or ano na ang nangyari sa akin. But because I pursue and willing to learn from the Lord, and that it is God who sustain me. It is only by the grace and mercy of God kaya nakakayanan natin yung sitwasyon natin sa loob ng ating employer. Kaya sa bahay ng aking employer, yung binigay po sa akin is yung verse na Hebreo, yung sabi niya doon na, don't be afraid. See it with confidence. See it with your confidence. With confidence. I don't be afraid. God is with me. Diba? God is with me. What man can do to me? Sabi niya doon. Kasi takot ako sa amo kong lalaki. Kasi napaka-stricto niya. But you know, yan po yung binigay ng Panginoon. Yung una kong binanggit yun, sabi ko, say it with your confidence. The Lord is my helper. What man can do to me? Maniyak-niyak pa ako. Hindi ko mabanggit-banggit. Hanggang nabanggit ko na umiiyak. Lord, say it with your confidence, Rebecca. The Lord is my helper. What man can do to me? Tama nga naman. If God is with us, who can be against us? Kahit lamang helper tayo at may mga position ang ating mga amo, if God is with us, nothing is impossible. Amen. God will work. Amen. So, yan po. So, I thank the Lord dahil marami po akong natutunan dito. Amen. So, ang ending po ay natapos ko na yung kontrata ko. Amen. So, victorious ako. Amen. Amen. So, saan na tayo? Number 4? Yes. Last na po yung number 4. Now, we must be always be filled with the Holy Spirit. At yung conclusion po natin, in Philippians chapter 3 verse 20. Tingnan ninyo. And how to become a citizen of heaven. Dahil sabi niya dyan sa Philippians chapter 3 verse 20, sabi niya dyan, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So, we are just only a stranger here on earth. Dahil ang tunay nating citizenship
is in heaven. Amen? Amen. So, yan po ang nagawin natin para makabilang tayo ng mamamayan ng langit. Number 1 is we need to become a child of God. And number 2, ano yung number 2 natin? We must be transformed into the image and likeness of God. And then number 3, we must be a true worshiper of God. And then number 4, we must be always filled with the Holy Spirit. Amen. Yan po ang ating gawin para po tayo ay mabilang na tao ng Diyos. At para din po tayo makapasok sa kaharian ng langit. Amen. So maraming salamat po. Yan lang po ang aking maibabahagi at salamat po. Babalik po po.